Ngayon na ang ngayon ang ginagawa ko na lang ay nagpa-paralegal. Bale, yung mga taong walang kakayanan magbayad sa attorney ay pag lumapit sa akin, tinutulungan ko bilang researcher at researcher bilang tungkol sa kaso at ako po yung maghanda ng kanilang mga affidavit at magsasagot ng kanilang kaso. Doon, nakaranas naman ako na maraming mga empleyado, maraming lumapit sa akin na hindi rin nakakabayad sa akin. So, mga kapatid, kung ang pagpasa Diyos, ginawa ko na. Pero hindi lahat. Hindi pwede kasing lahat dahil sa, siyempre, anong kakainin namin kung ang lahat ay libre? Yung sabi ninyo, magpadaya ka. Hindi nga po pwede lahat na ganun na lagi ka na lang dadayain. So, balance lang. Minsan, dinadaya ka. Minsan, hindi ka babayaran. Minsan naman, nininingil. Ganun po. Yun po ang aking karanasan sa buhay ko ngayong kasalukuyan na nagiging paralegal. Pero, parang legal. Hindi po ako lawyer. Ako ay researcher. Nagpe-prepare po ako ng mga affidavit. Pumupunta po ako sa notarial office para magpanotaryo. At ginaguide ko yung mga tao na saan sila dadalhin para sila ay makagamit ng libreng lawyer. Yan. May mga discarding akong ginagawa na para mag-qualified sila para gumamit ng PAW o Public Attorney's Office. Yun po ang kasalukuyan kong ginagawa sa ngayon. Pero yung negosyo ko, iniwan ko na po yun dahil sa ayaw na ng Diyos akong bumalik sa ganong buhay. Okay lang yun. Buhay pa naman. Nabubuhay pa naman. Ngayon po, andito na ako sa Antipolo. Minsan may akong mga ginagawa. Mayroong lumapit sa akin na tulungan sila sa kanilang SS na wala silang SS number. So, ongoing ko pa pong ginagawa. Hindi ko malaman kung bayaran ako. Kinarabaho ko na yun. Sabi, babayaran daw ako. Baka modus na naman o kaya scammer na naman ito. Pero maganda kasi yung makatulong ka sa iyong kapwa. Mas maganda yung nakatulong kaysa na nakakapresyo. Meron ngang sinasabi ang Panginoon, it is better to give than to receive. Siguro ikaw, gusto ka lang ng receive, mapalad ka, mapunta ka sa impyerno. Ha? Hindi ka naman yung mayaman sa ginagawa mo. Kailangan parihas lang. Ako, sabi ng kapatiran, magpadaya ka. Magpaubaya ka. Ibigay mo sa Diyos. Nakakalungkot naman kung ganon ang aking gagawin. Dahil magbigay po ako ng isang halintulad na si a rich man na kumakain, kung ano yung natatapon sa lupa, yun ang kinakain ng mahirap. And during that time na si Lazaro, yung mahirap, ay namatay, nasa langit. At yung isang mayaman,
na kumakain lang at natatapon yung pagkain, napunta sa impyerno. How much more kung nandudugas ka? How much more kung nanglalamang ka? How much more kung nandaraya ka? Baka hindi lang impyerno ang pupuntahan mo. Di ba? Kasi yon, pagkain lang na natatapon, wala naman siyang ginawang masama kung hindi kinain ng mahirap yung natatapon na pagkain na nasa lupa. Napunta sa impyerno. Yan ay mababasa natin sa Biblia. Ha? At yung kumakain noon na si Lazaro, na ang pangalan niya, ay napunta sa langit. Kaya ito, ako ngayon, mas gustuhin ko nang maghirap ako kaysa maging mayaman. Dahil nga, mahirap sa isang mayaman, makapasok sa kaharian ng langit, kaysa isang kamelyo na makapasok sa butas ng karayom. Tingnan mo naman yung butas ng karayom, papasok yung kamelyo. Napaka-imposible. Grabe naman yung illustration na yon, na ang laki-laki ng parang kalabaw naman yung camel, bigla kang papasok doon sa butas ng karayom. Napaka-imposible, pero yun ang gusto ng Diyos. Pero merong nagsabi na isang pastor na hindi naman daw camel, isang buong camel ang papasok, kung hindi yung buhok lang ng camel. Wow! What a jerk! O granting na ganon, hindi naman isang buong camel ang papasok kung hindi yung buhok lang ng kamelyo. Granting na buhok ng kamelyo, di nakapasok. Ikaw na mayaman, puro dugas ka, puro panluluko ka. Paano ka makapasok sa langit sa ginagawa mong yan? Alam mo ba kung sinong tinutukoy ko? Alam mo ba kung sinong pinaparinggan ko? Wala naman akong pakialam doon sa mga taong wala akong kinalaman kung hindi ikaw. Ikaw na nang luloko sa akin. Ikaw na nang dadaya sa akin. Kung nakinig ka man sa akin. Wala akong pakialam doon sa kung anong ginagawa nila sa iba. Ngayon, kung nakaka-relate ka sa kwento ko, at tigil mo na yung pandaraya. Pero meron akong pinaparinggan na tao. At sabi ng Panginoon Diyos, nasa Kanya ang paghihiganti. O, huwag mong paiyakin ang aking lingkod dahil ang Diyos ang maghihiganti. Kawawa ka naman. Kawawa kayo sa inyong ginagawa. Ika nga, ang mayaman ay magpapayaman, patuloy magpayaman. Pero, hindi mo alam, soon, saan ka nadadalhin pagdating ng araw. Ayan po. So, doon sa aking pagninegosyo, tinigil ko na siya. So, ako ay nakapagtayo ng negosyo ng gases, trading, and services. At doon sa gases trading, nagkaroon po ako ng opisina sa Cubao, sa may bandang EDSA, at nagkaroon po ako ng opisina sa bandang rotonda ng Monumento. Nagkaroon ako ng opisina sa Novaliches, maging sa Fairview, sa Marikina, sa Antipolo, at nag-operation kami buong Pilipinas. Meron kami sa Romblon, meron kami sa Samar, meron kami sa Laguna, Cavite,
Sa Bicol, sa bandang Luzon naman, ay nahalughog namin buong Luzon. At doon sa pagninegosyo ko, meron din namang nandadaya. Pinatawad ko din. Pinatawad ko sila. Hindi ko na alam kung pagkatapos ko silang patawarin ako ng Diyos. Hindi ko alam kung dahil nandaraya sila, hindi ko alam kung bahala na ang Diyos doon, kung patawarin o hindi, wala na akong pakialam doon. Basta pinatawad ko sila sa aking pagnegosyo. Nagkaroon ako ng 6 na drivers, rather. Ayan po. Yun po yung aking karanasan noong 1995 to year 2007. Nakaranas po ako ng marangyang buhay. Ngayon, ito na ako ngayon, hindi na po marangya. Tama lang na makakain ng 3 beses sa isang araw at pagkasyahin ang anumang meron ako. Dahil nga, bitawan sa akin anumang tangkilik na meron ako. At hindi ko sinabing gayahin ninyo yon dahil hindi naman din inutos sa inyo. Kung gusto nyo magpayaman, di magpayaman kayo. Gusto ko rin sanang yumaman, kaso hindi na yata ako pinayagan ng Diyos. Maalaala ko pala, nung ako ay nagninegosyo, merong batas sa Presidential Decree 1185, the Fire Code of the Philippines and Regulation. At nakalagay sa Section 28.210 that LPG safety device, all liquefied petroleum gas should be provided with safety device. With a safety device that automatically stop the flow of a gas should a leak develop in the tubing and or piping. Yun po ang aming pinapaliwanag sa mamamayan na gumagamit ng LPG. Yun po ang aking naalala. Ulitin ko ulit. LPG, liquefied petroleum gas, appliances should be provided with safety devices that automatically stop the flow of a gas should a leak develop in the tubing and or piping between the regulator and the burner. Yun po ang aming trabaho noong araw. Yung mga kasama ko ay ginaya yung negosyo dahil ako din ang gaya. Ewan ko sa kanila kung lumago sila. Wala na po akong balita sa kanila. Dahil sa ayaw nilang ipaalam na sila ay nagnegosyo ng katulad ng negosyo ko na dati ko silang tinuturuan. Pero wala akong nabalitaan kung lumago sila dahil kung mabalitaan ko yun, malalaman mo dahil katulad sa akin, nung ako'y nasa isang kumpanya na Icon Compo, ang kanilang service, Tamaraw FX lang. Nung ako ay bus, minibus, 4. Hindi pa kasya. Naglagay pa ako ng Mercedes-Benz van. At meron pa akong SUV. Doon talagang naging maganda ang buhay ko. At makikita ninyo, nung kami ay nag-celebrate ng Christmas party ay ginanap namin sa hotel. Na ang pangalan ng hotel ay teka, tingnan ko lang.
Shangri-La Hotel sa may crossing. Ayan po. Nakaranas po ako ng marangyang buhay, kaya siguro tama na yun. Yun ang gusto sa akin ng Diyos, na tama na. Huwag na, kasi alam mo, lahat ng negosyo may pandaraya. Nanalangin ako na nagsasabi ako sa panalangin ko na bigyan nyo ako ng negosyo na walang pandaraya. Ang kaso nga, lahat ng negosyo may pandaraya. Halimbawa, restaurant. Sabihin niyo ang restaurant na walang pandaraya. Merong kasabihan. Sabi ni Mayor Isko, pangatlong init. Ibig sabihin, yung pagkain, pangatlong init na. So may pandaraya noon. Pero sa Saudi Arabia, kapag ang pagkain leftover, hindi na pwedeng i-serve uli kasi nagkukos ng diarrhea. So meron pandaraya. Ngayon siguro yung mga nagtatrabaho sa restaurant, nakaka-relate nito na ang pagkain ay pangatlong init. Yan. Kaya lahat ng negosyo may daya. May daya. Example, sabi nung incheck, wala, konti lang kita, piso-piso, araw-araw lang. Piso-piso, araw ay yung mayaman ng mga incheck dito sa Pilipinas. Kaya may pandaraya rin, nagsisinungaling mga incheck. Meron nga kasabihan, maliit mata, malaki ang kita. Pero ang malaki ang mata, liit ang kita. Yung mga Pilipino. Yun yung mga Pilipino. Masyadong malaki ang mata, lurat. Buwa ang mata. So maliit naman ang kinikita. Pero ang mga incheck, maliit ang mata, pero laki kita. Alam mo naman, no? Kita mo naman, yung mga nandyan sa Chinatown, ang pinaparada nila, yung dragon. Simbolo ng dragon. Alam mo na, anong ibig sabihin noon, kung bakit. Yung mga ibang Katoliko, ang sinisumbolo nila, si Antonio de Padua, si Jesus Nazareno na nasa Quiapo, yung lagi lang natutulog, nakahiga, si Mama Mary, na hindi nakakarinig. Pero, ang dragon, gumagalaw, pumaparada sa kalye. So, mahirap. Mahirap maging mayaman. Mahirap sa isang mayaman makapasok sa kaharian ng langit. Tandaan ninyo yan. Kaya ako, iniwan ko yung aking pagninegosyo. At lalo na ngayon, nasa huling araw na tayo. Di po ba? Nasa huling araw na tayo. Kaya kailangan medyo repent, magsisi. Ngayon, kung ayaw mo, tuloy mo lang. Buhay ko ito, buhay mo yan. Ang masabi ko na lang, to God be the glory. Salamat sa Diyos. Yun lang po ang aking. At huwag niyong kalimutan, dahil mahirap na ako, pindutin niyo naman yung like at saka subscribe. Dahil wala na akong negosyo. Diba? At sa pamagitan ng inyong pagpindot, pagpapalain kayo ng mahal na Panginoon dahil tumutulong kayo sa isang dukha. O, di ba? Dukha na ako ngayon. Kaya ako ay magpapasalamat sa inyo na patuloy nanonood at nagsusubscribe sa akin na ngayon ako ay dukha. Yan. Maraming salamat po.
muli at sa inyong pakikinig sa aking YouTube channel. Natatawa ako doon sa isang vlogger na ang sabi niya, I hope you like this movie. Sabi ko, may movie ba doon? Hindi ba ano yun? YouTube channel. Nagkamali lang siguro, wrong choice of word lang siguro. Okay, paalam na po. At ito po ay mga alaala ng aking pagninegosyo, gases trading and services. Ayan po. Mga remembrance lang po ito. At hindi ko na pwedeng balikan dahil una, hindi na uso yung klaseng negosyo na yun. Hindi na siya uso. Alam mo, nung araw, ang telepono, lahat nagpapakabit ng telepono. Ngayon, hindi na. Ano na? Cellphone na. Diba? Ganon. So doon, nung araw, hindi na uso. Yung safety device, hindi na uso. Hayaan na lang masabugan. Meron naman mga training. Okay? Purihin ng Diyos sa ating buhay. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye!